Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire mula sa Southern Police District ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Suspect sa pananaksak ng isang Indian national sa Bohol, arestado ng PNP. Isang lalaki na wanted person at dalawa pang kasama nito, arestado matapos mahulian ng iligal na baril sa Cotabato City. Dalawang lalaki, arestado matapos mahulian ng kalibre 38 na baril at pampasabog sa operasyon ng PNP sa Pasay City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Eastern Police District nagsagawa ng Salamat Kapatid Program para sa 4 na retiree na nagbigay ng serbisyo publiko at sakripisyo sa bansa. Ang magandang balita ay hatid ni Patrolwoman Jenny May Dolor. Apat ni retirees ang binigyang parangal sa Salamat Kapatid Program ng EPD sa araw ng kanilang pagre-retiro. Ang nasabing programa ay pinasinayaan ni Police Brigadier General Aden Tupas Lagradante, District Director ng EPD, kasama ang iba pang opisyal ng EPD at dinaluhan din ito ng mga pamilya ng mga nagretiro. Ang 4 na retirees na binigyang parangal ay sina Police Executive Master Sergeant Marlon C. Climacosa mula sa Mandaluyong City Police Station, Police Executive Master Sergeant Edmond S. Baclig ng EPD DMFB, Police Senior Master Sergeant Jake E. Salcedo at Police Staff Sergeant Pasita Opura na parehong mula sa Pasig City Police Station. Iginawa din sa kanila ang matatanggap nilang mga benepisyo sa ilang taon nilang pagsiserbisyo at sa karangalang batid hindi lamang sa Eastern Police District, kundi maging sa buong organisasyon ng PNP. Nagbigay naman ng kanyang mensaheng pasasalamat si Police Executive Master Sergeant Marlon C. Climacosa sa karangalang makapaglingkod sa bansa at sa mamamayan bilang alagad ng batas. Kanyang ipinaabot ang taos-pusong pasasalamat sa mahigit 28 years niyang pagsiserbisyo sa PNP na siyang nagsilbing pangalawa niya ng tahanan at pamilya. Masaya dahil natapos na rin yung aking pagsiserbisyo sa ating bayan. Sa halos 3 dekada, ibinigay ko ang aking buhay para sa pagtatrabaho, para maglingkod sa ating mga mamamayan. At siyempre masaya dahil makakapiling na ako ng aking pamilya. Pag ikaw kasi ay nasa police service, talagang
andyan yung dedikasyon mo lagi sa pagpasok. May mga times na kailangan ka sa inyong tahanan pero wala ka. Salamat naman at yun ay naiintindihan ng aking may bahay. Ang mensahe ko naman sa ating mga kapulisan, sa pagtsatsaga, maaabot mo rin, mararating mo rin ang minimit mo sa buhay. Na matatanggap po yung karangalan ba na pagsiservisyo mo sa bayan. Sa inyong pagre-retiro, ito'y hindi katapusan kundi panimulang yugto ng inyong buhay. Saludo ang buong kapulisan ng Eastern Police District sa inyong serbisyo at paglilingkod sa ating bayan. Mula dito sa Eastern Police District, ako po inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jenemy Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. 2 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa Pasay City. 4 na high-value individual na suspect arestado. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mary Tony Veva. Matagalan na aresto ng Southern Police District ang 4 na individual na kinilalang mga high-value individuals sa isang malakihang anti-narcotics operation kung saan nasamsam ang tinatayang 300 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang humigit kumulang 2 milyong piso. Isinagawa ang buy-bust operation mag-aalas 5 ng hapon nitong Lunes sa Barangay 156, Pasay City. Pinangunahan ng District Drug Enforcement Unit SPD sa pamumuno ni Police Major Cecilio G. Thomas Jr. ang operasyon, katuwang ng District Intelligence Division at mga tauhan ng Substation 6 ng Pasay City. Ang mga narecover na ebidensya ay agad na dinala sa Southern Police District Forensic Unit para sa kaukulang pagsusuri. Sa kasalukuyan, ang mga naarestong suspect ay nasa kustodiya ng DDEU SPD kung saan isinasagawa ang dokumentasyon para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Veva. Lalaking may kasong 4 counts of acts of lasciviousness at wanted din sa Bulacan, arestado sa operasyon ng Mangatarum Municipal Police Station. Ang balitang ito ay hatid ni Police Corporal Marie de los Santos. Isang lalaki na wanted sa lalawigan ng Bulacan ang naaresto sa Mangatarum, Pangasinan matapos ang masusing pagpapatupad ng project tenant ng Mangatarum Police Station. Ang operasyon ay pinangunahan ni Police Major Arturo C. Melchor Jr., hepe ng himpilan bilang bahagi ng kanilang kampanya laban sa kriminalidad sa mga bagong residente ng bayan. Kinilala ang naarestong suspect sa pangalang Jimmy, 40 anyos, isang construction worker na residente ng Paumbong, Bulacan at pansamantalang naninirahan sa Barangay Ulo, Kakampusan, Mangatarum. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court, Malolos City, nahuli ang suspect sa kasong 4 counts of acts of lasciviousness at 2 counts ng paglabag sa RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ayon sa ulat ng Mangatarum MPS, natuntun ang akusado matapos ipasuri ng mga barangay official ang listahan ng mga bagong umuupa sa kanilang lugar sa ilalim ng project tenant. Ang inisyatibong ito ay layuning beripikahin ang mga bagong salta sa barangay, alamin kung may kinakaharap na kaso at maiwasan ang krimen sa komunidad. Sa pamamagitan ng project tenant, muling pinatunayan ng Mangatarum Police Station ang kanilang matatag na suporta sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, isang serbisyong mabilis, tapat at tunay na nararamdaman ng mamamayan tungo sa mas ligtas at maunlad na komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Joanna Marie M. de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal de los Santos. Sa patuloy na kampanya kontra loose firearm, arestado ang isang lalaki sa isinagawang search warrant operation ng mga otoridad sa San Jose del Monte, Bulacan. Kalibre 45 na baril, kumpiskado. Ang buong detalye ay mula kay Patrolwoman Mildred Tawagon.
operasyon ang isinagawa ng mga tauhan ng San Jose del Monte City Police Station matapos makasamsam ng isang loose firearm sa bisa ng search warrant sa Barangay Santo Niño, lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Rezon M. Bagain, hepe ng San Jose del Monte City Police Station, ang naarestong sospek na si alias Ja, 42 taong gulang, dating security guard at residente ng nasabing barangay. Sa naturang operasyon, nakumpiska mula sa sospek ang isang Colt caliber .45 pistol, isang magazine, 7 bala at isang itim na sling bag. Naaresto ang sospek bandang alas 7 ng umaga sa bisa ng search warrant para sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, ang mga nakumpiskang baril at bala ay dinala sa Bulacan PNP Forensic Unit para sa ballistic examination at safekeeping. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng masusing investigasyon at aktibong pakikipagtulungan ng mga mamamayan bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng Bulacan Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director, laban sa mga loose firearms upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan sa mga komunidad. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Sa paghahain ng warrant of arrest para sa kasong frustrated murder, arestado ang 38 anyos na lalaki sa operasyon ng PNP Binangonan. Patrolwoman GV Marie Famoso, ibalita mo. Tauhan ng Binangonan Municipal Police Station ang isang most wanted person sa isinagawang operasyon sa Binangonan, Rizal. Kinilala ang suspect na si alias Don, 38 anyos at residente rin ng nasabing bayan. Siya ay may nakabinbing warrant of arrest para sa kasong frustrated murder na inilabas ng Regional Trial Court Branch 67 sa Binangonan noong October 27, 2024. Ayon sa mga pulis, agad dinala sa himpilan ng suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon at pansamantalang nakapiit sa custodial facility ng Binangonan MPS. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng tuloy-tuloy na kampanya ng Rizal Police Provincial Office laban sa mga kriminal at sa pagpapatibay ng batas sa lalawigan. Sa ilalim ng direktiba ni Police Colonel Filoteo A. Gonzalgo, Provincial Director ng Rizal PPO, nananatiling determinado ang Rizal PNP na tugisin ang mga nagtatagong kriminal at panagutin ang mga may kinaharap na kaso. Patuloy rin ang panawagan ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng maagap na pag-uulat ng mga kahina-hinalang aktibidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong Rizal. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman GV Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Famoso. 2 lalaki arestado sa operasyon ng mga otoridad matapos mahulian ng isang kalibre 38 na baril at isang pampasabog sa Rojas Boulevard, Pasay City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Ivy Corporal. Arestado ang 2 lalaki na mga tauhan ng Substation 1, CCP Complex Pasay City Police Station matapos ang isang tensyonadong habulan sa kahabaan ng Rojas Boulevard malapit sa Networld Hotel, Barangay 9, Pasay City, bandang alas 2 ng madaling araw nitong Oktubre 20 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga naarestong sospek na sina alias Loy, 26 anyos, at alias Kat, 22 anyos, na kapwa residente ng Navotas City. Matapos ang maikling habulan, naharang ng mga responding pulis ang nasabing motorsiklo gamit ang PNP Mobile Patrol Vehicle. Sa mismong pag-aresto, nakita si alias Loy na nagbunot ng baril mula sa kanyang baywang, ngunit agad itong nasunggaban ng pulis dahilan upang makuha ang isang Arms Corps 2015 caliber 38 SPL revolver na kargado ng 6 na bala. Samantala, si alias Kat naman ay naobserbahang aabot sa isang granada nakataga sa komportamento ng motorsiklo, ngunit maagap na napigilan ng pulis bago pa man ito magamit.
Dinala ang mga sospek sa Pasay City General Hospital para sa pisikal na pagsusuri at kalaunan ay isinailalim sa Investigation and Detective Management Section para sa tamang disposisyon. Kasalukuyang nakakulong ang dalawang sospek sa Pasay City Police Station Detention Facility. Si alias Kat ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosive. Si alias Loy naman ay nahaharap sa kasong paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code o Resistance and Disobedience to Authority at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive and Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Mahigit 4 na milyong piso halaga ng marijuana plants ang binunot at sinira ng mga otoridad sa Benguet. Ang balita ay mula kay Police Master Sergeant Lenny Valerio. Sa magkasanib na kampanya sa pagbuksa sa marijuana ng PDEA Cordillera Land Transportation Interdiction Unit o LTIU at Kibungan Municipal Police Station, nagkakahalaga ng 4,880,000 pesos na halaman ng marijuana ang sinira sa Barangay Badeo, Kibungan, Benguet nito lamang ika-16 at 17 ng Oktubre taong kasalukuyan. Humigit kumulang 24,400 na halaman ng marijuana ang nakalat sa 5 lugar ng plantasyon na sumasakop sa tinatayang 2,500 metro kwadrado ng lupa. Ang lahat ng nabunot na halaman ng marijuana ay sinunog sa mismong lugar. Habang walang narestong magsasaka sa operasyon, naglunsada ang mga otoridad ng investigasyon para matukoy ang may-ari ng lupa. Mula dito sa Riyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Valerio. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Upang masiguro at mabantayan ang kaligtasan ng mamamayan dahil sa banta ng Bagyong Ramil, nagsagawa ng flood monitoring ang mga miyembro ng Capiz Police Provincial Office. Patrolwoman Justin May Halyores sa report. Sa pananalansa ng Bagyong Ramil, nagsagawa ng patuloy at masusing water level at flood monitoring ang kapulisan sa lalawigan ng Capiz sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Albert D. Tapulaw, Provincial Director ng Capiz Police Provincial Office, nito lamang ika-19 at 20 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang proaktibong pagtugon upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente, lalo na sa mga mabababang lugar na madalas bahain alinsunod sa kanilang adhikaing bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ayon sa himpilan ng Capiz PPO, nag-deploy ng mga pulis sa iba't ibang bayan upang obserbahan ang pagtaas ng tubig sa mga ilog, sapa at pangunahing kalsada. Mahigpit ding nakipag-ugnayan ng mga tauhan ng pulisya sa mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Offices. Tibong pinayuhan ng mga kapulisan ng mga motorista at residente na umiwas muna sa mga lugar na lubhang binabaha at manatiling alerto sa mga anunsyo ng mga kinauukulan. Hindi lamang pagbabantay ang isinagawa ng mga pulis, kundi pati na rin ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya. Ilan sa mga tauhan ng Capiz PPO ay personal na tumulong at naglikas ng mga residente, lalo na ang mga nakatira malapit sa ilog at mabababang lugar. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng kapanatagan sa mga mamamayan sa gitna ng masamang panahon. Sa kabuuan, patuloy na ipinapakita ng PNP sa probinsya ng Capiz sa pamumuno ni Police Colonel Albert D. Tapulaw ang kanilang malasakit at dedikasyon sa pagtupad sa tungkulin, lalo na sa panahon ng sakuna. Sa kanilang maagap na pagkilos, muling pinatunayan na maaasahan ang kapulisan hindi lamang sa seguridad, kundi pati na rin sa kaligtasan ng bawat mamamayan sa lalawigan ng Capiz. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Justin May Halyores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Patrolwoman Halyores. Suspect sa pananaksak sa isang Indian national sa Andabohol, arestado ng PNP matapos ang hot pursuit operation. Patrolwoman Nikia Sandenyo sa report. Hawak na ng ANDA PNP ang lalaking suspect sa pananaksak at pagpatay sa isang kolektor ng Indian National matapos itong maaresto sa isinagawang hot pursuit operation ng mga otoridad sa harap ng Palawan Poncia Poblasyon, Andabohol noong ika-19 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Patricio Sidigay Jr., Provincial Director ng Bohol Police Provincial Office, ang suspect na si Edjen, 40 anyos at residente ng Purok 6, Barangay Bakong, Anda, Bohol. Batay sa ulat ng pulisya, nakainom umano ang suspect at may iniinda itong problema sa pamilya nung nangyari ang insidente ng pananaksak. Samantala, kaagad isinugod ng responding kapulisan ang biktima sa pagamutan, ngunit idineklara na itong dead on arrival matapos itong magtamo na maraming sugat sa katawan. Kasong homicide ang kakaharapin ng nasabing suspect na kasalukuyang nasa kustodiya na ng Anda Municipal Police Station. Magandang tanghali sa ating mga kababayan. Ako po si PCME Sangilito Bilyondo, Public Information Officer sa Anda Police Station. With the guidance of the Provincial Director of Bohol Provincial Police Office, Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., at sa ating mahal na Gobernador Aris Amintado, na sa kanilang direktiba na paigtingin ang lahat ng kumpanya laban sa lahat ng uri ng kriminalidad at 24/7 ng ating kapulisan sa lansangan. At dahil dito, nadakip kaagad ang isang suspect sa pananaksak na nangyari dito sa Anda Public Market noong October 19, 2025 sa may alas 12:18 ng tanghali. At nagpapasalamat din tayo sa mga kababayan nating andahanon na dahil sa kanilang tulong na-identify kaagad ang salarin at kaagad nasakuti ng ating responding personnel. Ang matagumpay na pagkaresto ng suspect ay patunay ng ANDA PNP ng kanilang mas pinaigting na pagpapatupad ng batas upang panatilihing ligtas at payapa ang komunidad alinsunod sa direktiba ni Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., Acting Chief, Philippine National Police. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Caniedo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Caniedo. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Sa tuloy-tuloy na operasyon ng PNP kontra iligal na droga, arestado ang isang lalaki matapos ang buy-bust operation ng mga otoridad sa Davao City. Patrolwoman Aldin Cañazares sa report. Arestado ang isang lalaki na kilala sa alias na Alomo sa ikinasang buy-bust operation ng mga tauhan ng Bahada Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Mark Anthony Igos, Station Commander at pinangunahan ni Police Lieutenant Loreto Dalangin VIII noong Oktubre 17 taong kasalukuyan sa Block 3, Santa Cruz, Barangay Duterte, Davao City. Nasamsam mula sa suspect ang tinatayang 20 gramo ng hininalang shabu na may halagang 136,000 pesos kasama ang iba't ibang kagamitan o manoy ginamit sa iligal na transaksyon gaya ng drug paraphernalia, buy-bust money, bodle money, personal money, coin purse at cellphone. Ang operasyon ay sinagawa sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga sa lungsod. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Bahada Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling pinatunayan ng matagumpay na operasyong ito ang matatag na paninindigan ng kapulisan sa Davao Region na wakasan ang bintahan ng pinagbabawal na gamot at tiyaking mananatiling ligtas at payapa ang mga komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Aldin Cañazares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañazares.
Lalaki arestado dahil sa kasong murder at 2 pang kasama nito matapos mahulian ng mga iligal na baril sa isinagawang operasyon ng Maguindanao PNP. Patrolwoman Maricris Algabre, ibalita mo. Arestado ang 3 sospek kabilang ang isang provincial top 8 most wanted person sa kasong murder at paglabag sa kasong R18591 sa isinagawang operasyon ng mga personahe ng Maguindanao del Norte PNP sa Barangay Poblacion 9, Cotabato City nito lamang ika-20 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Victor G. Rito, Provincial Director ng Maguindanao del Norte Police Provincial Office ang mga suspect na sina alias Dato Mansor, 29 anyos, isang Provincial Top 8 Most Wanted Person, alias Jim, 37 anyos at alias Jom, 41 anyos na pawang residente ng Maguindanao del Norte. Arestado ng Maguindanao del Norte PNP at AFP ang akusado na si alias Dato Mansor sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder na inisyo ni Honorable Rainera Pariha Uswa, presiding judge ng RTC Branch 28 Midsayap, Cotabato noong January 3, 2022 na walang inirekomendang piyansa, habang inaristo naman ang 2 kasamahan nito matapos makuhanan ng mga iligal na baril. Ang mga suspect ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Cotabato City Police Station 2 at haharap sa kasong murder at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law of Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy ang mga kapulisan na makipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at komunidad upang masugpo ang kriminalidad at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bayan ng Cotabato at buong Maguindanao del Norte. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. At mga ka-PNN, 65 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po ang inyong tagapag-ugnay. Ako po si Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire mula sa Southern Police District ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.